Hindi ito ang unang beses na pumasok ako sa isang bangin. Pero dahil basa ang mga bato ng kuwebang ito, doble ingat ang kailangan para hindi madulas. So after 3 hours, narating na natin yung kalahati pa lang nitong kapisaan na cave. 4.2 kilometers kasi ang haba nito. So, mga 2 or 3 hours more to go. Let's go! Nang unang matuklasan ng kuweba ng kapisaan, hanggang bungad lang ang mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon at pagpasok dito ng mga cave experts, dumami ng dumami ang mga natutuklasan at nabubuksan nilang bagong lagusan. Saan ang daan? Parang wala ng daanan. Saan po tayo dadaan? Parang pader na to. Dead end na ba? Ang akala mong pader, isang sikretong lagusan pala patungo sa isa pang kwarto na punong-puno ng stalactites at stalagmites. Okay. Ba't po yung ibang mga formation, mas puting-puti, tapos parang may kumikinang pa siya, parang may kristal, parang ganun. Pag yung pumapatak sa kanya na tubig ay malinis po. Pagkatapos doon sa taas po, yung buhay na buhay pa yung mga kahoy doon. Oo. Hindi siya, wala pong napuputol. Kaya yun, yung tubig na pumapatak sa kanya, Malinis na malinis. So, ibig sabihin, konektado rin siya doon sa kagubatan sa taas. Yes, so kapag malusog yung kagubatan doon sa taas ng kuweba, Yes, mas puting-puti at mas malinis na malinis rin yung tubig na umaagos dito. Yes. Dahil dito, hindi lang kuweba ang pinangangalagaan ng mga cave guide na aming kasama, kundi pati na rin ang gubat sa ibabaw nito. Kung may isang bagay na labis na pinanghihinayangan ang mga taga-kapisaan, ito ay ang mga paniki na minsang naghari sa loob ng kuwebang ito. Siguro kung hindi namin ginawa noon yun, baka hanggang ngayon mas marami pang makita natin. Hindi gaya ngayon na kunti-kunti lang. Pero talagang naghihinayan ako, pero wala na, tapos na yung panahon na yun. Oo. So ngayon, ang gagawin na lang, proteksyonan. Opo, ma'am. Makalipas ang mahigit 4 na oras na paglalakad, pagod na ang buong team. Makalabas pa kaya kami sa kuwebang ito? Ito na daw yung huling duck walk natin, pero parang spider walk yung ginagawa ni Kuya eh. Pili na rin ako. Aray! Ow! Sige, Kuya, kaya ko. Talas! Ang kuweba ng Kapisaan ang isa sa marahil pinakamahirap na kuwebang aming napasok.
pero isa rin sa pinaka-kamangha-mangha. Ang tawag dito sa ganitong klaseng cave formation ay soda straw. From the name itself, straw, kasi hollow yung loob niya. Yan o, nakikita mo, meron pa siyang droplet o. So ito para siyang baby stalactite. Magiging full-blown stalactite siya kapag nabarahan yung dulo, tapos lalaki na siya. Pero right now, baby pa lang siya. Straw pa lang. So, yung mga soda straw, kapag lumakas yung flow ng water mula dun sa ceiling ng kuweba, at saka kapag nabarahan yung dulo niya, magiging ganito siya. Stalactites. Bawat bato at kristal sa loob ng kuwebang ito, pinanday sa loob ng mahabang panahon. Ito ang tunay na yaman ng kapisaan, mga obra maestrang likha ng kalikasan, isang kahariang dapat nating pangalagaan. Ay, labas na. Ito na, labas na tayo, ma'am. Yeah! Finally! Meron yung We conquered 4.2 kilometers. The fifth longest cave in the Philippines. Yeah! Gabi na! Madalas katakutan ang mga madidilim na lagusan sa ilalim ng lupa. Maraming kwento at pamahiing nakakabit sa mga kuweba at mga hayop sa loob nito. Kaya naman ganun na lang ang pagbabaliwala at pang-aabuso ng ilan sa mga nilalang sa kailaliman. Pero ang hindi alam ng marami, gaano man kadilim o kasukal ang mga ito, may natatagong yaman ang ilalim ng mundo. Yamang pinanday sa loob ng mahabang panahon, mga obra maestrang tanging kalikasan lamang ang makalilikha. Ito ay hindi ho ginawa ng human, hindi ho ginawa ng tao, ginawa ng kalikasan. Kaya dapat tayong mga tao ay pangalagaan din. Mapalad ang Pilipinas dahil binayayaan tayo ng ilan sa pinakamagagandang kuweba sa buong mundo. Sayang kung sisirain lang ito ng ating pang-aabuso. Magkaugnay ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi tayo ang hari ng daigdig. Lahat tayo mistulang bisita lamang sa malawak na kaharian sa ilalim at ibabaw. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.